Napakasarap po talagang pakinggan po yung tunog ng Pasko, yung lumalamig na po yung panahon sa Pilipinas, yung mga bata nangangaroling dahil Disyembre na. Di ba napakasarap po talaga, napakasaya ng Pasko po sa Pilipinas. Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Sigurado ngayon nagiging busy po yung iba sa pagbili po ng mga regalo, at yung iba po syempre nagpapaalam sa trabaho para magkaroon po ng Christmas holidays. At syempre iba, syempre naghihintay ng 13-month pay at bonus, o di ba? Ako naman po syempre bilang naninirahan po dito sa abroad, nag-ayos po ako ngayon dito sa bahay. Gusto ko lang po simple yung mga dekorasyon po dito sa bahay para maramdaman ko naman po yung espiritu, yung Pasko, di ba? Sarap po. Iba po talagang Pasko sa Pilipinas, napakasaya po. Dito po sa Finland, kailangan po tahimik. Mag-iipon po ng mga regalo sa mga malalapit po sa puso. At syempre, sa Noche Buena, magbubukas ng regalo at magbibigayan po. Yung mga napapanood ko po sa TV ngayon, nararanasan ko po dito syempre sa mga lalapit po sa aking puso. Napakaswerte po ninyo kung nasa Pilipinas po kayo, kasama po ninyo yung pamilya, lalo na po ngayon magpapasko. Sarap po, di ba? Maglinis ng bahay, sama-sama po kayo. Maglagay ng dekorasyon. Ay, maghihintay sa Pasko. Pagbabalot ng mga regalo sa mga inaanak. O kaya yung mga bata, may mga bagong damit para sa Pasko, di ba? Laging titignan yung mga damit. Nakatawa po yung mga ganun, ano? Ay, nako. Sa Pilipinas po, iba po talaga. Hindi ko po pagpapalit ang Pasko sa Pilipinas. Nung nagpasko po ako sa Pilipinas, ito kailan lang po yun. Siguro nakaraan mga ilang taon lang, o 2 or 3 years, napakasaya po. Andiyan po syempre yung mga handa, yung mga gusto po namin ihanda sa Pasko. Gusto ko po maranasan po ng mga magulang ko, mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Gusto ko po sama-sama po kami. Gusto ko po masaya. Pag ganyan po talaga yung nanay ko, nagiging emotional na yung mga hindi namin nagagawa, hindi namin na ihahanda sa Pasko. Pag naranasan po namin ngayon, talagang hindi po maalis sa mga magulang po, lalo po sa nanay, diba? Yung sobrang pasasalamat. Siyempre, nagdaan po kami sa kakapusan, pero hindi naman po kami nakaranas ng gutom, at sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yung mga gantong biyaya po talaga ay talagang pinagpapasalamat ko po araw-araw sa Panginoon. Sa inyo po, maraming salamat po. Siyempre, hindi naman po ako makapagbahagi ng ganito o magtutuloy po ang Pinilakan Lakbay kung hindi dahil po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa pag-likes, sa pag-comment at sa pag-share. Maraming salamat po, at naway syempre ang inyong mga mahal sa buhay maging maayos po sa darating na Pasko at mas maging masaya. Yung mga dekorasyon po dito sa bahay, syempre iba po luma. Bumibili po ako ng ibang bago. Pupunta po ako sa tindahan, tumitingin-tingin po. Yung mga simpleng gusto kong magkaroon sana noon. Sana meron tayo noon. Yung tipong wala. Yung pinapangarap lang po namin noon na gusto kong magkaroon ng sako ni Santa Claus. At yung pagising ko, malit po kami, pasensya na po. Ate ko po nilaban po yung mga medyas po namin ng puti. Tapos sinabit po doon. Iba-iba po yung mga nakalagay sa medyas. May candy, may prutas, may bayabas natin, mangga, basta. Masaya po. Napakasaya po. Kahit simple po yung na-receive po namin. Yung mga dekorasyon po nilalagay ko po dito sa bahay po na kung saan ako nanahan po dito sa Finland, yun po yung mga iba na gusto ko pong makita. Nung maliit po kami, gusto ko po namnamin yung mga nakikita ko po sa TV. Pag napapanood ko po yung Santa Claus the movie, gusto ko meron din ako pag nakaupo po ako dito sa aking tahanan, o kaso pa dito po sa Finland. Pero imbes na po maging masaya, minsan nalulungkot po talaga. Kasi marami po akong naalala ng mga magagandang nakaraan pag magpapasko po sa Pilipinas na hindi talaga matutumbasan. Siyempre, sa dating po ng Pasko sa Pilipinas, di ba? Andyan yung may mga ngaroling, andyan yung mga iba't ibang handa, yung mga simbang gabi, puto bumbong, bibingka, salabat. Ay, napakasarap.
Naalala ko po pag nangangaroling po kami, malilit po kami, talagang sinasamahan po namin ng sayaw. Tuwa po yung mga kapitbahay po namin para makarami po kami. Kahit nakukulitan po sa amin, gabi-gabi lang ngaroling kami, tapos sasama naman ako sa ibang grupo, kami na naman. Sabi, ikaw, kagagaling man dito. Ay, kakatuwa po. Kaya pag minangaroling po sa bahay ko po sa Pilipinas, kahit na pa ulit-ulit na po may sumasama o nakikita ko yung sumasama sa mga nangaroling, na hindi ko po talaga kinuha ng video ng mga nakanak kasi respeto ko rin po sa inyo yung mga, respeto kasi yung mga bata, syempre. Ay, hindi kasi yung iba sa camera. Napakasaya po, di ba? Kaya, sabi ko sa nanay ko, yung Paskong sinelebrate ko po sa Pilipinas, gusto ko ihahanda natin lahat na pinapangarap natin, kainin gusto natin, ihahanda ko. Kaya nung gabi po na yun, napakasaya. Sarap po, no? Marami pong alaalang nagdaraan. Ang nanay ko po talaga, pagdating po sa ganyan, emotional. Ang father ko po talaga, ano po yun eh. Relax lang po yung cool, chill. Mga kapatid ko po, kasama ko po, mga pamangkin ko. Napakasaya po, napakasimple. Nakakatawa po. Kaya, dito sa Finland, yung mga simpleng bagay na ginagawa ko po bago magpasko, mamili lang konting regalo, dekorasyon sa bahay. Gusto ko lang po talaga alalahanin yung saya na Pasko sa Pilipinas. Kaya, inuulit ko po, sobrang swerte po ninyo sa Pilipinas kung kasama po ninyo ang inyong pamilya, mga mahal sa buhay. Dahil sa araw ng Pasko, syempre, pagsilang ng Panginoon, ang kalagahan po talaga ng Pasko yung pagmamahal. Yung po yung pinakamagandang regalo na tanggap po natin sa Panginoon. Yung buhay, nakasama po natin ang pamilya po natin. Nakasama po natin, nakakusap, nakahagkan po natin. Napakaswerte po ninyo. Yan po yung pinananabigan po namin dito sa ibang bansa. Talagang binibigyan po tayo ng Panginoon ng bawat pagsubok para mas mahalagang po natin mahal sa buhay. Kapag lumalayo po talaga sa pamilya, doon nyo po nalalaman po talaga ang kahalagahan ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya ako, kinakamusta ko lagi mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga magulang ko. Pag alam kong okay sila, okay ako. Ang mga kapatid ko, hindi po sila palahingi o humihiling ako, lalo na po aking mga magulang. Hindi po sila nagsasabi, alam po, pagkailangan po nila. Ako naman po kasi yung tipo ng tao na alam ko po yung pangailangan ng tao kahit di magsalita sa akin. Kaya ngayon pong Pasko, pagdiwang po natin kahit nasaan po tayo. Maging matatag po tayo. Kung di man natin kasama ang ating mga mahal sa buhay, halagahan natin, mahalin natin yung mga taong nagbibigay sa atin ng halaga. Kung nasa ibang bansa tayo o malayo sa ating mga pamilya, i-share natin yung kabutihan ng ating puso. Hindi lang yung bagay na ibibigay natin o matatanggap natin. Dahil ang pagmamahal po ng Panginoon ay buhay. Buhay na meron sa ating pamilya, may pagmamahal at pagkakaisa. Yun po yung talagang pinakamasarap na maranasan po ngayong Pasko. Ang ibigay po natin ang tunay na pagmamahal sa bawat isa. Paano po mga kababayan? Maraming salamat na naman po sa inyong oras na inilaan sa Pinilakan Lakbay. Kaya masasabi ko po, magpapasko sa Pilipinas, napakaswerte po ninyo. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.